What's up guys? Hyundai Eon, multiple transmission leaks. Gawin natin. Let's go. Okay. Inspection light. Okay. Visible na may leak dyan sa axle oil seal. Tapos dito sa shifting cable, parang may leak din eh. Leak din yung shifting cable. And sa kabilang side, okay, may leak din siya dyan. So, yun o. Yun o. Yan. Let's go. So, first thing I'm gonna do is gonna remove this shock absorbers. Yan. Tanggal mo na yung shock absorbers na yan. When you remove these 2 bolts, you can pull this axle. Okay? Same thing, left side, also on the right side. So you can pull this, and then you will get, you will have an access on the axle oil seal. But before that, we have to drain the gear oil first, so it won't make any mess. This is the drain plug. Okay, this is the gear oil filler. 17 millimeters. 17 millimeters. Tagalin mo na yung filler. The next one is yung drain. So, atras mo na natin. After that, close it. Have a pry bar, pry the shit up. So, already removed the tire. Then, this is 17 millimeters. Okay. We'll remove the shock absorber bolts. So, this moment, mas magandang tanggalin na natin yung caliper bolts kasi naka-stretch. Okay. Then, we remove the tie rod. Meron siyang cutter pin.
alam nyo na yung process nito. Same thing lang yung pagpalit ng pagtanggal ng process niyan, tsaka yung sa kabilang side. Ito ang isa pa na titignan natin. So, buksan na natin to, this part for the shifting cables. Kasi looks like mas malakas ang tagas niyan. Okay, so remove natin yan. So, yan yung tagas. Diagnose natin kung saan nanggagaling. So, yung haka-haka dito, parang mali. Kasi, dyan siya nanggaling sa taas. Pababa rin. Okay? From dun sa axle, pababa rito. So, same process. Ang tanggal na nito yung bubong. Wala. Dito lang tayo nagpapalit. Natin bagong oil seal. Ito yung itsura ng bagong oil seal. Okay. Mind you, medyo tricky ikabit yan. Make sure na nakalapat itong kulay gold dito talaga mismo sa housing niya. Medyo tricky ikabit to kasi bakal yan. So, tapos nun, kabit natin yung axle. Inner CV joint, inner CV. Yan. Nakikita nyo may gap yan. Uusog mo pa yan. At ikot mo. May lock kasi yan, ano, yan ang lock niyan, yung parang o-ring, yan ang lock niyan. Pupukpukin mo pa yan. So, pupukpukin natin. So makikita mo nakalapat na yan. So i-reverse mo lang yung ginawa mo.
puting up na yung axle. Kaya nito. Ayan. Lagay kayo ng axle grease, CV grease, lagyan yan. So, after nito, pakita ko na paano maglagay ng gear oil. So nakabit na to, may grasa na yan. Kagaya nung kanina, kung paano tinanggal, nakita nyo naman. Kita na natin yung drain plug. Tapos dito sa feeder, kita nyo ba yung feeder? Yan, sa feeder. Approximately mga 3 liters to ng gear oil. Okay, pag ang ginagamit ko, yung ito yung di bomba. Yan, pambilig ng halaman. So shoot ko lang to. Tamad ako eh, sungit pa no. Just put it in here, then bomba na. Yun lang. So paano malaman pag puno na? Pag tumulo na rito sa filler, ibig sabihin ng puno na. Hindi yan, nilalagay lang yan. Okay. So after feeding it, tumagas na yan, tumagas na kasi. Ibig sabihin ng puno na, ito na yung level nya. So pagka tumulo yun, nayaan mo lang tumulo hanggang sa wala na siyang matulo. So yun na yung level nun. Pause, pitan mo, and that's it. And we are done. So hinto tayo dun sa paglagay ng transmission gear oil. 3 liters lang yung nakabit ko, okay na yun, tama-tama lang sa kanya. Recap ko lang ang ginawa. Meron tayong leak sa transmission, axle oil seal, kaliwat kanan, left and right output shaft, and then ayun, nilinis natin syempre yung mga dating dumi, and then i-road test mo, tignan mo kung may tagas pa ulit. Mas maganda na yung original parts ang mabili mo. Kung wala, edi make sure na made in Korea pa rin. Huwag lang yung imitation. So, okay na. Tsaka shoutout pala sa mga nanonood sa akin sa YouTube na sinasabing bawal ako magmura. Si Kong TV nga nagmumura eh. Napasok ako kaya ako nagmura. Ikaw naman no, para kang di tao eh. Sungit ko no. Sungit na talaga pag tumatanda. Hanggang dito na lang mga taong grasa. Goodbye.